Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po kayo sa channel po natin. Anyway, today is Libra, no? And tawas number 8, also June 10, 2026, no? And be reminded lang po na hindi po lahat ng Libra po may sakit. So ito po ay para po sa inyo and I made it especially for those who are lagi na lang pong pabalik-balik sa doktor, hindi po nila malaman kung ano po ang sakit nila or something na paiba-iba po na manggagamot, no? And I also change po yung dasal po natin, no? Ibibigay ko din po sa inyo kung ano po ang ilang dasal po ng Torbatos or tinatawag po nating Atardal. Pero nowadays, I use Torbatos para po sabihin po natin na ipapaliwanag ko sa inyo na actually ang sakit po natin is hindi lahat pwedeng gamutin po ng doktor, no? Mas maganda pa din po kahit po paano po magpatingin po kayo sa albularyo, tingnan po natin kung ano po ang sakit ninyo sa paraan po ng espiritual. Kasi hindi po kayo magkakasakit sa katawan kung wala pong sakit ang espiritu ninyo. So, ang sa akin, lalo na sa pabalik-balik na, no, lalo na sa mga tao na parang wala ng, nagagrabe na, no, yung bagang pag sa akin, parang nawawalan po kayo ng pag-asa, no. And, so sa akin, mas maganda pa rin magpatingin ka, di mo alam kung baka ho nabinat kayo, baka ho nagutuman ho kayo, baka ho may gumagawa ho sa inyo. And lahat po yan kasi hindi po makikita ng doktor, no. Maliban na lang po kung nag-amoy accumulate na po talaga sa katawan natin, but not everybody does, no. So ito po ay para sa inyo, so samahan po ninyo ako sa dasal and ito ay dasal po ng Amang Turbatos po na may hinaluan ko po siya ng sumbalik na kung saan mapupunta po sa kanya ang lahat po ng sakit kapagka siya po talaga ang may gawa, no. Pero kung hindi naman po is okay, madidissolve po din po siya sa tubig, madidissolve din po siya sa tubig dagat. Samahan pa ninyo ako, lahat po ng Libra, no. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, naway basbasan mo ang lahat ng Libra o lahat ng mga tao na nandito po sa akin, no, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga hinaing sa buhay, naway bigyan mo po ito ng basbas, no, and basbasan mo po din ang mga salita na bibigasin ko. Bibasak po sa gasak salvami, cross pater santi benedicti, matamitam, mikamakam, makmamita maim pumaim. Heso Kristo Domini Dominium nostrum igusum salvami, mahal na Ama, turbatos at ardar, ang mga pana ng mga masasama po para sa aking isipan, sa aking puso at kaluluwa. O Diyos ko, tabangi ako, cross sa kaytasan sa langit, tiwis bilta bibo igusum, hero batalia, salvami. Salve igusum. So, okay, andito na po tayo, no. Ang gagawin po natin ngayon, guys, Libra, no, kung nandito ka man po ngayon. So, magbibigay po ako sa inyo ng kung ano po talaga yung pinaka-consistent po ninyo, no, na sakit, no. And kasalukuyan po kung meron tayong tinatawag na past, present, and the future, no. So, gagawin ko po yung lahat, pero mauna po yung pinakalaman, pinakadahilan po kung bakit po kayo nandito at bakit po kayo nakakaramdam po ng ganyan. Okay? So, June 10, 2026 po, no? Sa month po ng Gemini, sa lahat po ng Libra nandidiyan. Actually, this is tawas number 8. Mental Atardang. Okay, I will get 6, 9, and 9 po ito lahat. Kukuha din po ako ng immediate po na kahapon and immediate po na kinabukasan po natin. Okay, kung makita po ninyo, meron po tayo ditong 6 na card, no? And so ang 6 na card niyan, inaano ko po na kahit paano magkaroon po kayo ng idea, no? And dito actually is yung tinatawag po natin na consist of 4 elements, no. So ito isang apat na to. Ang apat na elemento po is meron po tayong tubig, apoy, hangin at saka lupa, no. And dito sa pinakagitna ganun din po 'yun, no. Parang kumbaga nagbabalat ka ng sibuyas na kapag babalatan mo, meron ka pong babalatan pa ulit hanggang sa makuha mo yung pinakasentro po, no. Ang pinakasentro po natin is itong gitna, 'yun ang tinatawag po nating espiritu. So apat po 'yan. So tinatawag po natin na lahat po 'yan apat na elemento. Consist po siya kung saan po siya na nakalagay or sabihin po natin saan po siya nabilong, no. Ito yung tinatawag po na
spirit. Spirit means to say na yun po talaga ang pinakaisip mo, pinaka-ano po ng sitwasyon mo. Kasi kahit minsan sabihin mo, "Ma'am, sa akin po gusto ko makita ang ganito, ganyan. Gusto ko malaman ang ganito, ganyan." Pero iba po ang lumalabas sa card. Hindi po yun nagkakamali po yung card, kundi minsan po kasi iba po yung lumalabas sa bibig natin kaysa sa ating puso. And sa card po natin, hindi po yun magsisinungaling, makikita po natin kung ano po talaga ang totoo. Then ito naman po is Knight of Vessel. Ito yung tinatawag po na kung saan um, nag na sa physical po na aspect po natin, makikita po natin dito na nagkulang po kayo ng kulang po kayo ng pulang dugo or mababa po ang potassium ninyo, which is actually sa ngayon marami po sa atin ngayon ang mababa po ang tinatawag po natin pulang dugo, no. Marami na po kasing kaakibat, nandiyan na po yung kulang kayo sa tulog, nandiyan na po yung parang meron po kayong nararamdaman, meron kayong sakit, no. Ito din po mag-correspond din po siya sa ating financing. Kumbaga sa akin, no, may mga binitawan po kayo na work, may work po kayo pero nagkaka hindi po sapat yung kinikita ninyo. Ito naman po kasi, this is not something na wala pa kayong work. No, no. May work na po kayo, may negosyo na po kayo. Kaso lang po, hindi po nakaka-attain sa kung anong gusto niyong mangyari yung sahod ninyo or yung tinatawag po natin na kita po ninyo sa inyong negosyo. Pwede po yung gano'n, no? So sa akin, sa katawan na po natin, pwede po siyang mag-represent po ng ating tuhod. Ating tuhod, paano? Dahil nga po kulang kayo sa potassium, kulang kayo sa pulang dugo. So pwedeng sabihin po natin na hindi mo alam kung bakit walang lakas ang mga paa nyo. Kung bakit parang malapit lang po, parang bata pa kayo pero mahirap na po siya, no? Meron kayong nakakaramdam po kayo din sa legs nyo, no? Sa dahilan po na kulang po ang dugo po natin, yung tinatawag po natin na iron blood, no? So yung pulang dugo, kulang ka sa lakas, no? So ito po yung pinaka-aspeto natin ngayon. So kulang ka sa lakas, kulang ka po sa pera, kulang ka po sa tulog, no? So ito po ang lumalabas sa iyo ngayon, Libra. Ngayon po, ito naman pong sa pinakataas natin, ito yung tinatawag nating subconscious. Ang subconscious po is yung matawag nating the green man. The green man is represent po ng tinatawag po natin na psyche, na kung saan connected po siya sa Saturn. So pwedeng sabihin po natin na mga kaluluwa, mga old energy po. Ito yung nasa isipan mo, but you don't know that, no? Parang kumbaga sa akin, like parang may nagpapalipad hangin sa no? Kasi dito kasi magkatabi, isang uwak, no, the journey, the green man, magkatabi po siya, parang sabihin sa both these are negative. Kumbaga sa akin, parang ikaw, Libra, parang may nagpapalipad sa iyo ba na lahat po siya delay. Kasi ang the green man actually mag-represent po siya ng kaluluwa. Then ang kaluluwa, ibig naman sabihin na nandiyan na po yung patay. Patay po lahat. Patay ang negosyo mo, patay po yung lakas mo, patay po yung kung ano mo. So parang, kumbaga sa akin, mas nandoon ka po sa astral po ng mga kaluluwa. So ang mga kaluluwa po kung saan, like sabihin po natin sa purgatorio, no? Or sabihin po natin na sa ibang bansa, sa ibang dimension, parang nandoon ka kasi lagi, no? Or lagi pong may nagpapa sa'yo. Merong nagbibigay, merong nagpapalipad hangin sa iyo lagi, no? And kung sukatin naman natin dito, at eto kasi ang subconscious nyo. Ang subconscious nyo is pwedeng mag-represent po ng mga anak nyo, mga dalaga ninyo, or mga apo ninyo, no? Na parang kumbaga sa akin, ito lang ang nagbibigay sa inyo ng buhay, no? And sabihin pa natin na parang nasa isip mo, kung pagtabihin ko kasi lahat, parang sa isip mo na lagi na lang ako walang pera, masakit ang tuhod, ano ba nangyari sa akin? So kung pagtabihin ko ito lahat, more on makikita ko, guys, no, wala po dito na positive energy, no. Ito kasi yung pinakasabihin po natin na yung bagang pinaka-down po na energy, na kung saan parang hindi gumagana ang lahat, no. And ito po yung sa dahilan po na ang conscious mind mo nga ni is patay. So lahat po ng kinikita mo patay po, no. Ibig sabihin na patay, kundi kaluluwa, kundi mga delays. Mga delays lang po siya, no. And right now, lahat po ng ginagawa mo is delay, no. And dito naman kasi pagtabihin ko lahat, no, pwedeng sabihin po natin na Libra,
hindi maganda po ang inaano mo ngayon kasi lahat po kasi ng pera o lahat po ng negosyo na iniisip mo, trabaho mo, hindi po kasi ito talaga magkakaroon ng katuparan. Like for example, sa trabaho mo, iniisip mo na magkakaroon ka ng pera, magkakaroon ka po ng something po doon sa tinatawag po natin na yung bagang trabaho mo baga, no? Yung tinatawag po natin na may pera ba sa negosyo ko, may pera ba sa ano ko. Then lahat po kasi unclear siya. So, pwede ko bang sabihin sa'yo, Libra, na ang iniisip mo kasi sa trabaho is actually hindi siya tumutugma. Mali po siya, no? Kung naghahanap ka ng trabaho, ano bang klaseng trabaho meron ka? No? And dahil nga po sa hindi po pinapakita sa iyo kung ano man po, no? Kung halimbawa po nag-iisip ka po ng magtatrabaho po sa mall, magtatrabaho po sa labas, magiging tendera, magiging kung ano ka man, sabihin natin kung isa ka man pong sabihin po natin na isa ka pong abogado, isa ka pong doktor, isa ka pong maestra. Pero actually, sa ngayon po kasi sinasabayan po siya ng the moon of water. So, ibig sabihin po, kumbaga sa akin 'no, ang lahat ng gusto mong mangyari is hallucination lamang po. So, puwedeng sabihin natin na nangyari na ang trabaho or hindi pa 'no, kasi ang lahat po kasi is nasa isip mo lamang 'no. Eto ang ano ko, eto kung ano ko, sana nga po is hindi ganito ang sitwasyon mo sa lahat po ng Libra ngayon kasi talaga pong ano siya 'no, dead on the spot o sabihin po natin na wala kang pera sa negosyo, wala kang pera sa trabaho. And masakit ang mga paa mo 'no, kahit noon, kahit ngayon, kahit kinabukasan po makikita ko po dito na kumbaga sa akin lahat ng ginagawa mo is parang barado 'no. Masasabi ko sa iyo guys na may nakatira po sa iyo na isang energy po na kung saan naghihigop lahat ng lakas mo, naghihigop lahat po ng intention mo, like ng deliberation mo, lahat po ng ginagawa mo, hinihigop po niya 'yun lahat. And wala pong matitira sa iyo in physical form. No, and etong nakatira sa'yo kasi nga po, yung mind po actually natin is like, lagi po siyang tinitirhan po ng mga like ikaw mismo ang nagsasabi na delay po siya 'no. Lahat po siya is hindi maganda kasi nga po ang conscious mind mo is sinakop po siya ng isang kaluluwa. And, pagsakupin po ng kaluluwa ang ating isipan, like say everything actually is dead. Wala kang gana sa lahat po ng bagay, 'no. Lalo na 'pag may nagpapalipad sa'yo. 'No, and, 'di ko alam kung bakit pero dito po kasi parang may nagalit po sa'yo na isang bata. Dito naman sa King of Varos, King Fisher na parang kumbaga sa akin meron ho kayong tama sa tiyan, masakit ang tiyan. Kumbaga sa akin may lahat po kasi sa inyo is barado. Barado po siya lahat kasi nasa sentro po ng card po ninyo itong entity na 'to na kung saan para po siyang reptilian and ahas, half po siya 'no, half breed na kung saan po kumukuha po siya sa inyo ng lahat po ng, nature po natin, like kalikasan po natin, like yung lakas mo kinukuha po niya. Yung lakas mo personal 'no, yung sa negosyo mo. 'Pag meron kang lakas sa negosyo ibig sabihin masaya ka po 'no, parang alive ka po na magkakaroon ka po ng meron kang negosyo, meron kang inaano, parang everyday po talaga is like, masaya ka po 'no. Pero kapagka ginagawan ka po nito, lahat po kasi sa iyo nawalan ka po ng gana. Lahat po nawalan ka ng pag-asa 'no. Ito po is losing of hope 'no, dahil po dito sa entity na 'to. And, eto nakikita ko sa inyo Libra, I don't know what happened kung ano po talaga ang nangyari sa iyo in the past 'no. Bakit ka nagkakaroon ng ganito 'no. And gusto kong itain po sa inyo guys na minsan po ako sinasabi ko may ibang tao 'no, may ibang tao po na gumagawa sa inyo. Although dito kasi alam kong ikaw 'yan Libra, kaso lang po hindi na siya yung may gumagawa sa'yo kundi may pumasok sa'yo. Iba po yung senaryo po na ganyan. Kasi parang dito kasi lahat po kasi sa'yo is like all delay 'no, all delay po siya 'no, and nawalan ka po as I said, nawalan ka ng pag-asa sa lahat po ng bagay. Kasiyahan mo 'no, negosyo mo, trabaho mo, mga bata 'no, parang lagi ka po nag-iisip na walang pera 'no, and lahat po siya dead. Kapagka sabihin po natin na wala kang pera, ibig sabihin wala ka pong resources 'no. Okay, yung kahapon o nung nakaraan po ng isang ano, nung nakaraan mo actually, Libra, parang nagkaroon ka ng problema po sa asawa 'no.
kung sino ka man ngayon. And actually, nung nakaraan po, you are very hopeful, no? Lahat yata parang isip mo, lahat magagawa mo, no? And although hindi ko masasabi sa iyo na, kasi dito kasi sa pinakagitna natin, like pinaspirit natin is the full star. The full star is something na you hope for. Lahat po siya pag-asa, lahat po siya, no? Kasi, eto kasi, kahit mga negative pa yung nandito, wag lang siyang, ah, kahit negative pa yung nandito, katulad po nito, no? Actually, this card is very negative. Kasi nasa gitna po siya ng gitna po siya ng card po natin na siyam. So, lahat po ng aspects sa iyo, negative po siya. Ito naman, actually, is very positive. Itong nakaraan mo. Very positive siya. Although sabihin po natin na you are also a shaman, may kumukontra sa iyo, no? Pwedeng sabihin ko sa iyo na, while mali man ako, Libra, pero parang connected po ito sa asawa mo, no, na etong asawa mo is like meron din po siyang mga ninuno na ganyan na parang sinasakop ka po, no. Pero dito kasi nung una, although marami kang gastos, no, marami kang gastos, marami kang inaano, parang hindi ka magagalaw. And dito kasi sa subconscious mo is something, dito kasi masasabi kong this is not really a positive one. Parang ito lang kasi ang subconscious. Parang ito lang kasi ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa, no? All things are hope, pero nagtitiyaga ka lang dahil po sa mga bata, no? Dahil po sa mga apo. Dito naman, nagtitiyaga ka po dahil alam mo may negosyo ka, may trabaho ka. Iniisip mo na lang po yung trabaho ka, no? Ang naano ko lang kasi sa iyo dito, guys, is like, kung titingnan natin dito, may nakita po ako dito na consist po siya sa asawa mo, o sa nobyo mo, o sa lalaki man, babae ka man, meron po kasing gumagawa sa iyo na, related po siya sa asawa mo, and isa po siyang babae, isa po siyang shaman. So, pwedeng sabihin po natin na, ang babaeng ito patay na, pero actually, pwede kong sabihin sa iyo na, namatay po siya na may mga daladala. Pag sinabi kong may daladala, ibig sabihin nun, namatay po siya na may mga dalang librita, na may dala-dala po siyang kapangyarihan. O sabihin po natin, dala-dala niyo, kapangyarihan po ang dala-dala niya. Namatay na po siya. And actually, she is mixed with kalikasan, no? Hindi mo na po siya matatawag po na kaluluwa because it's a very long time, no? Kaano po ito ng asawa mo, tapos pumapasok siya sa'yo, kaya po may kaluluwa sa'yo, no? Kasi eto kasi, mahilig po siyang magtatawag po ng mga kaluluwa. Mahilig po siyang magdidili po ng mga bagay hanggang hindi mo siya napapansin. Ikaw po na taong masinop, ikaw po na tao na gawin mo lahat, no? Gawin mo lahat para lang po magiging okay ka sa trabaho mo. Pero lahat ngayon kasi nawalan ka ng gana. Bakit po? Dahil po dito sa grabing matandang to, no? Hindi ko siya gusto, no? Hindi ko talaga siya gusto. It's a witch po actually po na may dadalang kapangyarihan. And ang binibigay po niya sa iyo na mga trabaho actually is a fake one. Hindi totoo ang mga trabaho na binibigay niya sa iyo. And nasangkot ka pa po dito sa nakaraan po na alam mo yung mga tao po na mahilig pong magsimba, mahilig pong may hawak-hawak na libro, may hawak-hawak po na Biblia, may magaling magsalita sa Diyos, no? Eto kasi talagang nililinlang kanila, no? Nililinlang kanila po patungo po sa hindi maganda, no? Ay alam ko naman po na marami po tayo dito na alam mo ba yung parang maka-Diyos ba kung tawagin, no? And pero kung sa totoo lang, maraming pangalan po ang ating Diyos, no? Ibig sabihin ko niyan, maraming gods, maraming Diyos-Diyusan, marami po diyan ang sinasamba po ng lahat. Kaya nga po yung dasal ko, sinasabi ko sa inyo na surrender yourself po to the being na gumawa po sa iyo. No? Siguro naman hindi ka po nagpapaut dito sa mundo dahil gusto mo lang. Siguro may gustong nagpababa sa iyo dito nang hindi mo alam. Hindi ka naman magiging tao kung wala kang ama. Beside pa dyan sa ama mo. No? Sa ama mo na nagbibigay sa iyo ng buhay. Meron ka pang isang ama sa espiritual. Na kung saan po, ito po ang may gusto po ng lahat. Lahat po tayo masasabi pong anak po ng Diyos Ama. Sino ba ang ama mo? No? Sino ba ang ina mo? Dito kasi sa akin, parang nasakop ka po ng mga kapangyarihang luma nung unang panahon. Sabihin nating babaylan, yes, isa babaylan kasi nga may dadalas yung mga hindi naman lahat ng babaylan mabait eh. Hindi rin lahat po ng witches masama. Hindi rin lahat po ng mga warlock is masasama. Hindi lahat po ng may dadalang kapangyarihan masama. No.
Kaya ang sa akin po, be aware kayo. Dapat po, yung bagang balik kayo sa sarili ninyo kasi ang sarili po niyo ang nakakaalam po ng lahat-lahat. Alam niyo ba, hindi ba kayo nagtataka nun na from the beginning of time, meron talagang gumawa sa inyo. Hindi ka ba curious doon kung sino yon? No? Tapos naniniwala ka lang po sa sinabi niya, ganito, ganyan, magsimba ka lang, maniniwala ka lang, bigay mo sa kanila ang lahat, ganito, ganyan, bahala na po ang Diyos sa'yo. And magiging okay kapag namatay ka. Who says that? No. Ang sa akin naman po, wala pong masama, wala pong maano sa ating pinagmulan, no, sa ating mga simbahan. Hindi ko sinabing masama yan. Hindi lang sila nagsasabi ng lahat totoo. Yan lang po ang inaayaw ko. Ang school actually is not really bad. It's just teaching us 1 plus 1 equals 2. Pero sa totoo lang po, ang 1 plus 1 is equals to many. No? Ang tinuturo lang sa atin is what your mind can grasp to. Yung baga, kung ano lang po ang nakukuha ng mind mo, ano lang po ang nakukuha ng isip mo. Kailangan mo ng simbahan. Bakit? Matutuliro ka po talaga. Pero hindi ibig sabihin na ang simbahan po, sila lang po ang totoo. Marami pang totoo dyan. Hindi din po ibig sabihin na ang guro is perfecto kasi siya ang nagtuturo po ng lahat. No. No. Kasi ang sa akin po, actually, nagtataka ako. Bakit? Sabi ko, kasi pag tinitingnan ko yung mga ano nila, mga class nila, class report niya, kahit grade 1, alam yun. No? Kasi pabalik-balik lang po. Yung taon na itinuro nila ngayon, ganun na rin the next year. The next year. Walang pagbabago. Andi naisip ko, hindi ka ba nababaliw dito? Na actually ang tinuturo mo ngayon ganun pa. Hindi man siya pwede kasi bawal po sa curriculum, bawal po sa ano po ng DepEd po na sampakan mo siya ng bago kasi lalong malilito ang mga bata o nandun na ako. But that's not it ends here. Kaya ang mga bata po ngayon, actually, parang pagkatapos po ng eskwela, the more po sila nagiging bobo. Kasi bakit? Yung tinuro mo ngayon, bukas din tinuturo mo din. Kaya nga naalala ko nung elementary ako, yung tinuturo, yung kaklase ko, yung crush ko, actually, kung gusto ko maging matalino ako. Alam mo bakit? Kukunin ko lang yung mga notes niya, lahat pa ng mga notes niya, nung nakaraan. No? And then, ito yung ituturo ng maestra na yan. Kung halimbawa, dyan, later on, alas 9, nagtuturo sa kanila, sa akin, alas 11, bingo. Oh, ang itinuro niya, alam ko na. No? So, that's the same thing. Magiging aware kayo, no? Wag lang po kayong accept kung ano sinasabi po ng iba. Lalo na pag sabihin ka na, ma'am, ito, nagsasabi sa iyo, ito ang gawin mong negosyo, ito ano ang gawin mo. Then, hindi ka din po nagkakaroon ng idea na i-check mo kung anong sinasabi niya. Although sabihin natin na ikaw lang din po yun. Pag titingnan ka ng ibang tao, dapat hindi niya malaman na meron palang iba ikaw nakausap because this is only you. Lahat po to, ikaw, psyche mo to. Bakit ikaw po ang pinapakialaman niya? May anak naman siya. Ikaw itong masinop Ikaw itong libra ang magkakaroon po ng kapangyarihan. Ikaw po itong libra na magkakaroon po ng kabuhayan. Pinipigilan po niya. No? I don't like this person. I don't like this entity actually, no. And hindi ko siya maano kung hindi niya siya alis. Sinasabi ko lang sa iyo na hindi lahat na nakikita mo is totoo. No, pag sinabi niya wala kang bigas, hindi ibig sabihin na wala ka talagang bigas. That is not true. Magkakaroon ka ng bigas. Kasi ginusto mo. Unless na lang po naniniwala ka sa kanya na wala kang bigas. Ba? Oh. So, dito naman kasi sa akin, malakas ka, Libra. Libra, malakas ka noon. Kinokontrol ka lang po nitong demonyetang ito na kung titingnan ko. Talaga pong sakop po siya ng nagiging syota mo. Yung syota mo naman, wala siyang pakialam dyan kasi ikaw po talaga ang masinop. No? Kaya po pinapatay po niya lahat po ng gusto mo sa buhay. No. Dito naman tayo sa sa kinabukasan po, no. Kaya nakikita ko dito na bakit naging ganito ka? Bakit naging ganito ka ngayon, Libra? Na hindi ka ganyan noon Hindi ka ganyan noong nakaraang linggo. Tingnan natin ang susunod na linggo mo. Kasi sabi ko kako, anuhan lang to, no. Hindi ito malayuan. Dito guys, no,
dito in the future mo 'pag hindi ka po nag-iingat, 'di ba sinabi ko nga sa iyo dito parang nawalan meron kang mababa ang potassium mo, wala ka pong lakas na in the future magkakaroon ka na po ng problema po sa iyong kidney. Dito sa iyong ano magkakaroon ka ng UTI, magkakaroon ka na po ng wala na pong lakas kasi dito sintomas pa lang po. Dito sa ating kinabukasan po talaga pong ano ka na, may tama ka na po sa paa. Pero ang sabihin ko sa inyo guys 'no, babalikan po natin itong ano, itong nakaraan mo kasi ito sa ngayon nagbabago po siya kinabukasan. Siguro dahil you're talking to me, you're listening to this video 'no, and makikita ko dito po na although sabihin natin na wala kang magagawa sa sitwasyon mo, pero yung isip mo meron ka po inihintay, marami na po tutulong sa'yo, meron pong kukuha sa'yo 'no. Ang ayaw ko lang sa iyo Libra kasi nga po, huwag kang maniniwala po na lagi ka po walang pera. 'Pag sinabi po ikaw na wala kang pera ngayon, puwede po 'yun ngayon. 'No? Bakit masasabi mo na ano, marami na po akong sabi ko nga sa inyo, marami na pong kina-card. Hindi 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 ibig sabihin niyan na ano, kasi ang pera kasi depende sa paniniwala mo about sa pera. Marami ang pera 'no, ang piso pera, 25 pera, isang daan pera, 1,000 pera, 1,000,000 pera din 'yun. Magkano ba ang kailangan mo dito? Kasi 'pag sinabi natin na wala kang pera, ibig sabihin nun, it's just only a state of mind na kung saan magkano ba ang kailangan mo. 'Di ba 'pag nagka-card, "Ma'am, magkano po ba ang card niyo?" Kung sasabihin ko sa donation, so nasa sa iyo 'yan kung magkano ibibigay mo. Kung magbibigay ka ng 1,000, 'di mayaman na po ako. 'Di ba? Pero kung magbibigay ka po sa akin kung magkano naabot mo na kakasiyahan ng puso mo, sakto din po 'yun para sa akin kasi ang puso ko naman hindi ako nag-a-after po na talaga pong magkakaroon po ako ng pera kung ano lang po ang kaya niyo. Kasi kasi kung dadagdagan ko pa kung magkano bayarin niyo, kailangan ko ₱500, paano kung wala kayong 500? Eh, di maghahanap pa kayo. Usually talaga hindi na lang ako magpapa-card ma'am kasi maghahanap pa pala ako ng pera. No, that's not actually yun po ang mag-aano. Kaya dito naman guys 'no, Libra, ayoko kasi na isipin mo na ano, kung may pera ka, kung kailangan mo talaga ng pera, dapat specified po yun, magkano ang kailangan mo para mabuo itong sahod mo. Bilangin po ninyo yung ano niyo, yung pagkain ninyo araw-araw kung magkano. Hindi naman po lumalabas yung bigas sa anuhan ninyo. Hindi po natin kinukuha yung, itlog, alam niyo yung itlog, asin, magic sarap, ano, kung ano pa yung mga gulay po diyan na nasa hapagkainan po natin. Ang mga bata po kasi natin hindi natin masyadong iniisip kung saan po nanggaling yan. Hindi yan ninakaw ni nanay. Pinaghirapan nila yan. Pinaghirapan po yan ng lahat ng mga tao. Pero itatanong ko sa inyo para specific po tayo, 'no, magkano ba talaga ang kailangan niyo para mabuo yung pera na para eksakto yung sasahurin mo. Hindi mo siya masasabing delay. Kasi kung magsasabi ka ng delay, dapat po libo-libo 'yan, dapat po milyon po 'yan bago mo masabing delay ang pera ko. Yeah, delay ang pera ko. Ang delay ng pera mo 20 lang pala. 200 lang pala delay na ang pera mo. No, 200 kaya mo siyang kitain ngayong araw na 'to. Hindi po ba? Magagalit na po kayo sa akin but I'm so sorry po sa lahat po ng Libra po sa ngayon. No, kailangan magiging specified ka para po malabanan mo 'to. Kailangan ba siyang ako din napapagod na rin ako sa ritwalan ninyo siya ma'am, no. No. Bakit mo sabihin kung liritwalan mo? Riritwalan mo siya, alam mo ba alisin mo ang isang mangkukulam ngayon, may mangkukulam na papalit po mas higit po sa kanya. Kasi kailangan mong matuto yan. Hindi yun na galing po sa akin. Hindi galing ni Jesus. Hindi galing po ng Diyos Ama. Na kailangan, no. Binigyan ka ng isip para po kahit pa paano po, binigyan ka po ng isip para makikita mo lahat-lahat. Ba, may kamay ka, may kamay ka, may paa ka, may katawan ka, may bibig ka, may mata ka, may isip ka. Bakit ka nagpapadala po ng mga ganitong klaseng sitwasyon po natin? No. Sakto ang pera mo kung magkakaroon ka ng trabaho dahil ginusto mo 'yun, 'no. Kung gusto mo magtatrabaho sa mall, magkano ang sahod sa mall? 300 pila magkano ang maximum? Minimum po ng isang, sahod po sa grocery na kung saan ano lang po siya. 'Di ba minimum lang po 'yun? Ang 350 mo ngayon, sabihin po natin ang sahod mo 500, ang bigas ngayon magkano?
Tapos ang karne ngayon magkano? 300. Ang isang kilo po ng karne kung tutuusin mo hindi yan magkasya sa isang taon kung 10 kayo sa bahay. Oh, 'di ba? Jesus Christ, hindi ba natin naiisip 'yan na pagka malaki ang butas dito kailangan mo rin malaki yung ano mo, yung batones mo para magkasya sa salpak dun sa butas na yon. Nawala sa atin yung specific. Kailangan natin magkaroon. Kaya nga may right brain tayo para makita mo yung specific. Tapos meron tayong left brain po na magkikita kung ano yung hindi pa dumarating para magkasya po doon sa malaking butas na isasalpak mo. Jesus, 'di ba? Oh. Naging 30 na po ito. I'm so sorry, no. Naging ano pa ako, umaga pa naman sana, no. Libra, no, baguhin mo ang isip mo, Libra. Huwag mong isipin na lahat-lahat na lang po si ganito ang may gawa, si ganyan pa. Wala akong sinabi na ganyan. Pero alam ko po na ano, hindi mo iniisip na may gumagawa sa iyo. I think, no, I bet hindi mo alam na ganito na pala yung nangyari sa iyo. Alright? Tingnan natin dito sa ano mo, sa Lenormand mo para maging kompleto tayo. Libra. Ito lang yata ang pinakamalaki ko, no? Libra. Okay. So, ang Libra natin is may tinatawag po ako ditong coffin. Okay. Ang coffin po dito is like, ang coffin actually or yung kabaong na tinatawag po natin tapos sinundan po siya ng garden. So, ibig sabihin po guys, no? Andyan po lahat ng sinasabi ko po na ano, yung bagang nakikita mo is hindi totoo. Yung garden baga is hindi totoo. No? Kinukuha natin, maganda po ang isang garden kapag kaaraw-araw po natin inaalisan ng damo. Pero actually, ang garden is isip lang. O yung bagang gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Hindi ka naman makakita po ng garden kung sakang wala po diyang gardinero. So, ang gardenero niya, ang tagalinis, ang kung ano ang nasa isip niya. Kaya po, meron kang garden. Actually, garden is just like hallucination. It's just like parang hindi siya totoo. Parang peke siya. No? And then, sundan pa natin ng kabaong. So, lahat po ng iniisip mo, actually, hinaharangan siya ng kabaong. Ibig sabihin nun, hinaharangan siya ng patay. No? Kung anong iniisip ni Libra ngayon, gusto niya ng ganito, ng ganyan. Tapos hinaharangan po 'yan ng mga kaluluwa. So hindi po imbis ang nakita mo is kanin, yun pala po is sirana. No, tapos kain ka po ng kain nun. Akala mo kasi okay lang 'yun, pero actually hinaharangan ang paningin mo ng isang kaluluwa. Ito sinabi ko. So, sino po ang may gawa? Lalaki po siya. So, pwede ko bang sabihin sa iyo na, Libra, hindi po natin alam po na ang gumagawa po sa atin is part of our life lang po. Yung baga sa akin is like, parang kaano lang po natin, kakilala lang po natin. No, hindi po mangyari na ibang tao, nasa sa iyo, nasa harapan mo, nasa ano mo. And I don't know, parang sinabi ko din sa iyo na hindi din niya alam na siya din po is sakay. Siya din po is merong ano, wala akong nakikitang vision niya, be. Pero ang nakikita ko sa kanya talaga is like hallucination at hindi siya totoo. No? And the same thing din po sa nangyari sa inyo. Parang nilagyan ka po ng patibong ba na hindi totoo lahat. Lamat sa Bisaya pa. Ang lamat sa Bisaya pa, kana bang, yung bang nakakita ka po ng maganda, pero actually it's not true. No? Pero talagang literal po na nilamat ka lang, na niloloko ka lang, pero hindi ka naniniwala. Okay guys, thank you very much po no, sa lahat po ng Libra. See you again po next time.